3 taon akong napabulag-bulagan sa ngalan ng pag-ibig. Habang nakakulong ako sa dilim ng aksidente, ang aking asawa at ang kanyang mistress ay malayang nagpapasasa sa sarili kong kama. Itatapon ko rin ang bulag na yan kapag nakuha ko na ang yaman niya, ang tridor na hatol ni Darius. Ngunit hindi nila alam bukas na ang aking mga mata at nakahanda na ang buong hukbo ng pamilya Alvarado. Tapos na ang panahon ng pagtiis. Oras na para maningil ang tunay na reyna. Paano papatayin ng isang nagpanggap na bulag ang 2 taksil sa mismong gabi ng kanilang pagtatagumpay? Hawak ng 2 kong kamay ang maliit na pelotong guhit ng kwintas na binili ko para sa aming anibersaryo, habang dahan-dahan kong binubuksan ang aking mga mata sa kalagitnaan ng liwanag na dumaan sa kurtina. Malinaw na nakikita ang kisame ng aming silid. Pagkatapos ng 3 taong pagkakakulong sa dilim, ayusin mo nga yung pagkakahawak mo sa kape, Darius. Baka mahalata ng bulag mong asawa na dito ako natulog sa tabi mo. Ang maarte at pamilyar na boses ni Nerissa ang sumampal sa katahimikan ng aking silid. Napatigil ang tibok ng aking dibdib. Sa pamamagitan ng salamin sa pintuan ng closet na nasa tapat ng aking higaan, malinaw kong nakita ang fanshoe ng 2 taong itinuring kong buhay. Nakasando lamang si Darius, ang aking asawa, na ipinagpalit ko sa aking pamilya habang nakayakap sa bewang ni Nerissa ang babaeng inupahan namin bilang tagapag-alaga ko. Nakasuot si Nerissa ng aking mamahaling silk na panggabi at hawak ang paborito kong tasa na regalo pa ng aking yumaong ina. Huwag kang mag-alala, Nerissa, sagot ni Darius, sabay halik sa leeg ng babae, isang halik na dating sa akin lamang ibinibigay. Kahit maghubad ka pa sa harap niya, walang makikita yang si Tina. Tanga ang babaeng yan. Tinalikuran ang pamilya niyang milyonaryo para sa akin. At ngayon, konting pirma na lang sa papeles ng ari-arian niya, itatapon ko na siya sa bangketa. Naglakad sila lapit sa paanan ng aking higaan. Pumikit ako ng bahagya, ginagaya ang walang malay na muka ng isang taong walang nakikita. Naramdaman ko ang pag-alon ng kutso ng maupo si Nerissa sa tabi ng aking binti. Kinuha niya ang aking kamay ng marahas at inilapag doon ang isang baso ng malamig na tubig. Gising ka na pala, Ma'am Tina? Ang plastiko at napakalambing na boses ni Nerissa na dumaan sa aking tainga. Inihanda ko na ang gamot mo sa mata. At nga pala, pinapabilis din ni Sir Darius ang pagpirma mo sa mga dokumento ng kumpanya ngayong umaga dahil may pulong siya sa mga mamumuhunan. Oo nga, mahal ko, singit ni Darius habang nakatayo sa likod ni Nerissa. Kitang-kita ko sa silip ng aking mga pilik mata ang kanyang sadyang pag-irog sa baywang ng babae habang nakatitig sa akin ng may panghahamak. Para sa ating 2 rin naman ito. Malapit na ang anibersaryo natin at gusto kong ayos na ang lahat ng negosyo para maalagaan kitang lalo. Huwag mo nang pabagalin ang proseso. Pirmahan mo na agad. Ang panggigipit sa aking dibdib ay parang bakal na gipit na humihigpit sa bawat segundo. Pinanood ko sa aking isip kung paano nila ako ginagawang tanga sa loob ng 3 taon. Ang lalaking pinaglaban ko laban sa aking ama, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking katawan at yaman noong wala akong makita, ay isa palang masamang hayop na naghihintay lamang na mamatay ako. 3 taon ako nagsakripisyo sa dilim para sa isang maling pag-ibig. Tinalikuran ko ang pangalang Alvarado at ang lahat ng karangyang meron ako para lamang makasama ang isang linta. Ngunit ang dilim na nagkulong sa akin ay naging liwanag na magwawasak sa kanilang 2. Walang ni isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Walang panghinginig sa aking mga labi. Ang matinding sakit ay mabilis na nagyelo naging isang malamig, matigas at mapanalasang rason. Dahan-dahan kong kinapa ang salaming itim sa aking nightstand at isinuot ito ng may perpektong kasanayan ng isang bulag. Inangat ko ang aking muka at numiti ng napakatamis, isang ngiti na walang bakas ng kahit anong hinala. Salamat, Nerissa. Ang aking boses ay napakatahimik, napakalinis at walang kahit anong panginginig. Darius, mahal ko, ilagay mo lang ang mga papeles sa aking mesa. Alam mo namang,
kailangan ko munang pakinggan ang paliwanag ng ating abogado bago ako pumirma sa kahit anong bagay. Para rin naman ito sa kaligtasan ng ating yaman, di ba? Napatigil si Darius. Nakita ko sa salamin ang bahagyang pagtataka sa kanyang mukha sa aking biglang pagiging mabilis at maingat. Nungit agad din itong napalitan ng kayabangan. Sige, mahal. Tugon ni Darius sabay tapik sa aking balikat. Babalik ako kasamang abogado mamayang hapon. Siguraduhin mong nakahanda ka na. Nang lumabas ang dalawa mula sa silid, naisara ang pinto. Habang narinig ko ang kanilang lihim na hagihikan, sa hall agad kong itinapon ang salaming itim sa higaan. Umupo ako ng tuwid, mabilis. Ngunit walang ingay na binuhat ang aking kutson. At kinuha ang aking lihim na telepono na ibinigay ng aking nurse sa Cebu. Mabilis kong binuksan ang telepono gamit ang pagkilala sa aking mukha. Ipinadla ko ang audio recording na otomatikong naitala ng aking smartwatch habang nagsasalita ang dalawa, kasama ang isang direktang mensahe para kay Mateo, ang pangunahing legal counsel ng aking ama. Mateo, nakakakita na ako. Narinig at nakita ko na ang lahat. Simulan mo na ang Protocol Alvarado. Tiyakin mong bawat ari-ariya na inilipat ni Darius sa kanyang pangalan ay magiging isang malaking utang na sasalpukan ng kanyang buhay. Ikinabit ko muli ang aking salaming itim at tumayo ng buong kisig. Ngunit habang papunta ako sa banyo, narinig ko ang mabilis at marahas na pag-ikot ng hawakan ng pinto. Bumukas ang pinto at muling pumasok si Darius na may hawak na isang itim na sobre at nakatitig sa akin ng may matalim at naghihinalang tingin. Tina, ang kanyang boses ay biglang lumalim habang mabilis siyang naglalakad-lapit sa akin. Bakit nakabukas ang telepono mo sa ibabaw ng mesa kung hindi ka nakakakita? Dahan-dahan kong ipinatong ang aking daliri sa gilid ng telepono. Bago pa man makalapit ng tuluyan si Darius, pinindot ko ang gilid ng screen upang buhayin ang otomatikong voice assistant na nakahanda na sa aking aplikasyon. Ang malamig at mechanical na boses ng gawa-gawang tagapagsalita ay agad na umalingaw-ngaw sa silid. Nagbabasa ng isang lumang ulat sa balita. Inilipat ko sa voice command mode ang telepono Darius. Ang aking boses ay manatiling tahimik at walang kaunting panginginig. Naisip kong pakinggan ang mga balita sa negosyo habang wala ka. Bakit, mahal? May masama ba sa ginagawa ng isang bulag na tulad ko? Napatigil si Darius sa kalagitnaan ng kanyang paglakad. Nakita ko sa refleksyon ng salamin ang dahan-dahang pagluwag ng kanyang nakakunot na no, pinalitan ng isang mapanghusgang ngiti. Lumapit siya at marahang tinapik ang aking ulo, na para bang ako ay isang alagang hayop na nanalig sa kanyang Panginoon. Wala naman, mahal, ang kanyang malambing, ngunit nakakadiring boses. Nag-aalala lang ako na baka mahirapan ka. Sige na, magpahinga ka muna habang inaayos ko ang ating kinabukasan. Kinuha ko ang aking cane at dahan-dahang naglakad palabas ng silid ginagaya ang bawat maingat na hakbang ng isang taong nangangapa sa dilim. Sa bawat pagtawid ko sa kahoy na sahig ng aming hallway, nararamdaman ko ang pagkabuhay ng aking lumang sarili, ang Celestina Alvarado, na minsang pinamunuan ang malalaking proyekto sa Cebu bago ako nagpakagago sa pag-ibig. Pagdating ko sa kusina, nakita ko si Nerissa na nakaupo sa aking paboritong pwesto sa dining table. Nakataas ang kanyang mga paa sa isa pang upuan habang umiinom mula sa tasa ng aking ina. Nang marinig niya ang tunog ng aking cane sa semento, hindi man lang siya gumalaw. Sa halip, sinadya niyang isagasa ang kanyang braso sa baso ng mainit na kape na nasa gilid ng lamesa. Ang mainit na likido ay tumapon at pumutik sa aking kamay at sa manggas ng aking puting blusa. Ay pasensya ka na, Ma'am Tina, ang maarte at walang katuturang paumanhin ni Nerissa habang ang kanyang mga mata ay puno ng katuwaan habang pinagmamasdan ako. Nabulag ka na naman kasi nang tadhana hindi mo nakikita ang dinadaanan mo kaya nabangga mo ang lamesa. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang isang malinis na napkin sa aking tabi at dahan-dahang pinunasan ang natapon na kape sa aking balat.
Pagkatapos dahan-dahan kong itinapat ang aking hintuturo sa mainit na pader ng tasa na hawak ni Nerissa. Hinayaan kong baon sa aking balat ang init ng ceramic, isang physical na sakit na ginamit ko upang lalong patigasin ang aking puso. Huwag kang mag-alala, Nerissa. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa pamamagitan ng aking itim na salamin. Ang aking boses ay kasing lamig ng yelo sa taglamig. Ang taong hindi nakakakita ay natututong makaramdam ng mas matalas. At sa ngayon, nararamdaman ko ang bawat bakas ng dumi na nakapaligid sa akin. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Nerissa. Napabitaw siya sa tasa at napatingin sa akin nang may kaunting pag-aalinlangan. Ngunit mabilis ding pinalitan ng isang asar na halakak. Kung ano-ano na naman ang pinasasabi mo, ma'am? Sagot niya sabay tayo. Kinuha niya ang isang maliit na pilak na susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang drawer ng aking cabinet. Nanlamig ang aking dugo. Ang pilak na susi na hawak ng babaeng to ay may nakaukit na tatak ng Pamilya Alvarado, ang susi na ginagamit lamang para sa pampamilyang vault sa aming lumang mansyon. Paano napunta sa mga kamay ng isang simpleng tagapag-alaga ang susing iyon? Bago ko pa man maisip ang sagot, pumasok si Darius sa kusina. Mabilis na isinusuot ang kanyang Amerikana habang hawak ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri at may patak ng malamig na pawis sa kanyang noo. Sinagot niya ang tawag sa isang mahinang pabulong, ngunit sapat para marinig ng aking matalas na pandinig. Binigyan niyo ako ng 3 araw. Ang mahina, ngunit hysterical na banta ni Darius sa kabilang linya. Makukuha ko rin ang pera mula sa shares ng Alvarado ngayong linggo. Huwag niyo papakialaman ang bahay na to o ang buhay ko. Pinanood ko ang kanyang bawat galaw sa pamamagitan ng refleksyon sa makintab na refrigerator. Ang aking otak ay mabilis na nagkalkula. Si Darius ay nakasandig sa pader, dinala ng matinding utang sa mga loan shark dahil sa kanyang lihim na bisyo sa sugal. Iyon ang dahilan kung bakit napaka-desperado niyang makuha ang aking pirma sa lalong madaling panahon. Hindi para sa aming hinaharap, kundi para isalbar ang sarili niyang leeg mula sa mga taong pumatay. Ipinasok ni Darius ang telepono sa kanyang bulsa, huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili at mabilis na humarap upang umalis. Ngunit sa kanyang paglingon, nagulat siya nang makitang nakatayo ako sa kanyang likuran. Nakatapat ang aking cane sa kanyang paanan habang nakatitig sa kanya ang aking mga itim na salamin nang walang kahit anong emosyon. Namutla si Darius na pahawak sa gilid ng pintuan. Tina, kanina ka pa ba dyan? May narinig ka ba sa sinabi ko? Ang narinig ko lang, Darius. Dahan-dahan kong iniharap ang aking mukha sa kanya. Ang aking boses ay walang pang-ininig kahit isang hibla. Ay ang boses ng isang taong nagmamadali at tila natatakot. May problema ba sa kumpanya? Akala ko ba kaya mong ayusin ang lahat nang wala ako? Pumawis ng matindi ang noo ni Darius. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay at sa pilitang humalahak isang halahak na puno ng kaba. Wala mahal. Sagot niya habang inaalayan ako sa braso, isang hawak na nakapanging ilabot sa aking balat. Mga makulit lang na kliyente sa bodega. Halika na sa opisina, kailangan natin matapos ang ilang papeles. Inakay niya ako patungo sa kanyang study room. Doon inilapag niya sa ibabaw ng glass table ang isang kapal ng mga dokumento, isang special power of attorney, na magbibigay sa kanya ng ganap na karapatang ibenta ang aking mga natitirang ari-arian sa Cebu. Umupo si Darius sa aking tabi. Inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat at sinimulan ang kanyang sanay na manipulasyon. Tina, isipin mo ang lahat ng sakripisyo ko para sa'yo. Ang kanyang boses ay naging emosyonal, ginagamit ang paborito niyang armas. Noong nabulag ka pagkatapos ng aksidente sa Cebu at itinutulak ka ng sarili mong ama dahil sa galit ako lang ang nanatili sa tabi mo. Pinunasan ko ang mga luha mo. Ako ang naging mga mata mo sa loob ng 3 taon. May utang na loob ka man lang ba sa akin? Kahit kaunti hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Utang na loob. Gusto kong tumawa ng malakas sa kanyang harap,
Pinatira ko siya sa mansyon ng aking pamilya, ipinagpalit ko ang aking karangalan para sa kanya, at ibinigay ko sa kanya ang posisyong hindi niya kailanman pinaghirapan. At ngayon, sisingilin niya ako ng utang na loob habang pinapakain at kinakantot niyang ibang babae sa ilalim ng aking bubong. Ngunit pinalitan ko ang galit ng isang malamig at maamong ngiti. "Siyempre, Darius," ang aking mahinhing sagot. "Ikaw lang ang mayroon ako." Kinuha ko ang pluma mula sa kanyang kamay. Sa likod ng aking madilim na salamin, malino kong nababasa ang bawat linya ng kontrata. Sinadya kong panggagayahin ang kamay ng isang bulag, kinapa ko ang guhit kung saan dapat lumagda. Ngunit sa dulo ng aking lagda sa pangalang Celestina Alvarado, sinadya kong baguhin ang huling kurba ng letrang A, isang lihim na kodigo na binuo namin ni Mateo noong bata pa ako. Sa ilalim ng batas ng aming kumpanya, ang anumang pirma na may ganitong pagbabago ay otomatikong nangangahulugang under duress o ginawa sa ilalim ng banta at walang bisa sa hukuman. Kasabay nito ang maliit na mikropono sa aking smartwatch na nakatago sa ilalim ng manggas ng aking damit ay patuloy na nagtatala ng kanyang boses habang sinasabi niyang ginagawa niya ito para sa aking kapakanan. Nang matapos ang pirma, mabilis na kinuha ni Darius ang papel na parang isang gutom na hayop. Sa sobrang tuwa, yumuko siya upang halikan ang aking mga labi. Bago pa man dumampi ang kanyang bibig sa akin, mabilis kong inubo ang aking sarili sa aking panyo at dahan-dahan kong inilayo ang aking mukha. "Pasensya ka na, Darius," pabulong kong sabi habang hawak ang aking dibdib. Parang masama ang pakiramdam ko ngayong umaga. Siguro dahil sa bagong gamot na ibinibigay sa akin ni Nerissa. Hindi man lang nag-alala si Darius. Masaya niyang inayos ang mga papel at tinitigan ako ng may malamig na tingin. "Magpahinga ka na lang muna sa kwarto, Tina. May kailangan lang akong asikasuhin sa labas." Mabilis siyang umalis ng opisina. Nang makasigurado akong malayo na siya, dahan-dahan akong sumunod sa daloy ng kanyang mga hakbang patungo sa maliit na balkonahe sa ikalawang palapag. Nakita ko siya mula sa siwang ng pinto. Hawak niya ang isang sobre na kararating lang sa pamamagitan ng courier mula sa Cebu. May tatak ito ng St. Luke's Medical Center, ang pribadong ospital kung saan ako patagong operahan. Pinuksan ni Darius ang sobre. Habang binabasa niya ang liham mula sa aking doktor, nakita kong dahan-dahang namutla ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang mga daliri. "Ano to?" ang pabulong, ngunit takot na boses ni Darius habang binabasa ang sulat. "Patient Celestina Alvarado has a 95% chance of visual recovery following the corneal procedure." Mabilis na humarap si Darius sa pinto nang may matinding takot sa kanyang mga mata, direktang nakatitig sa pwesto kung saan ako nakatayo sa lilim ng pintuan. "Darius, narito ka ba?" Dahan-dahan kong itinapik ang aking cane sa gilid ng pintuan, itingi ang aking ulo habang nagtataka. Narinig kong may dumating na sulat mula sa Cebu. Yan ba ang paniningil ng ospital para sa huling operasyon ko sa mata na nabigo? Nakita ko ang mabilis na paghinga ng malalim ni Darius. Ang takot sa kanyang mukha ay agad na palitan ng luwag sa dibdib. Mabilis nang ginupit-gupit ang sulat at itinapon ang mga piraso sa basurahan sa kanyang tabi. Oo, mahal." Mabilis niyang sagot habang lumalapit sa akin at inaalayan ako. "Mga lumang ulat lang yon ng ospital na nagpapaalala ng balance. Huwag mo nang isipin yon. Itinapon ko na para hindi ka na malungkot." "Mabuti naman," sagot ko nang may kasamang mahinang buntong hininga. "Salamat sa pagprotekta sa akin mula sa masakit na katotohanan, Darius." Pagdating ng hapon, pumasok ako sa aking walk-in closet upang magpalit ng damit. Sa pamamagitan ng malaking salamin sa pader, nakita ko si Nerissa na nakatayo sa harap ng aking vanity table. Nakasandig siya sa mesa habang isinusuot sa kanyang leeg ang gintong kwintas na may pendant na hugis puso, ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking yumaong ina bago ako naaksidente. Kinuha rin ni Nerissa ang aking mamahaling Chanel na pabango at malayang itinitis sa kanyang leeg
na para bang siya ang may-ari ng buong kwarto. Dahan-dahan akong naglakad papasok, ginagaya ang maingat na hakbang ng isang bulag. Nerissa? Ang aking tanong habang nakatitig sa kanya sa salamin. Nasaan yung gintong kwintas na nakatago sa velvet box sa ibabaw ng mesa yung ibinigay ng mommy ko? Tumingin si Nerissa sa akin sa salamin, mayabang, at walang kahit anong takot. Isinabit niya ang kwintas sa ilalim ng kanyang damit at pabulong na tumawa. Ayon ba, Ma'am Tina? Ang maarte niyang sagot habang lumalapit sa akin. Inihagis ko na sa basurahan kaninang umaga. Mukha kasing mura at kalawangin na baka makasama pa sa balat mo kung isusuot mo. Habang sinasabi niya yon, malinaw kong nakita ang pagbulsa niya sa kwintas sa kanyang pantalon, right in front of my eyes. Ang dugo sa aking mga ugat ay tila kumulo sa matinding galit. Ang alaala ng aking ina, ang tanging bagay na sagrado sa aking buhay, ay dinalas ng isang mabilis na magnanakaw. Ikinuyom ko ang aking kanang kamay sa likod ng aking balakang, ibinaon ang aking mga kuko sa aking palad, hanggang sa maramdaman ko ang matalim na sakit at ang kaunting dapo ng dugo sa aking balat. Ginamit ko ang sakit na yon upang pigilan ang aking sarili, na sakalin ang babaeng ito sa mismong harap ko. Isuot mo ang kwintas ng ina ko ngayon. Nerissa ang malamig kong banta sa aking isip. Dahil kapag natapos ang larong ito, ang bakal ng giron sa kulungan ang magiging kwintas mo. Salamat sa paglilinis, Nerissa. Ang mahinhin kong sagot habang numingiti. Napakabuti mo, talagang tagapag-alaga. Pumayag si Nerissa na umalis nang may kasamang halahak ng pagtatagumpay. Ngunit habang naglalakad siya sa hallway, narinig kong may sinagot siyang tawag sa kanyang telepono. Bakit ka ba tumatawag? Ang inis na bulong ni Nerissa sa linya. Sinabi ko nang wala rito ang pera ni Evelyn, huwag mo akong guluhin. Evelyn. Sino si Evelyn? Nang makalayo si Nerissa, mabilis kong ikinunsi ang pinto ng closet. Inilabas ko ang aking lihim na telepono at agad na tinawagan si Mateo. Mateo! Ang aking utos sa malamig na boses. Ginamit na ba ni Darius ang special power of attorney na ipinapirma niya sa akin? Tina, sagot ni Mateo mula sa kabilang linya. Iniharap na niya yon sa bangko kaninang tanghali upang mag-withdraw mula sa iyong trust fund. Pero gaya ng pinag-usapan natin, dahil sa binagong pirma mo, pinalit ng bank manager ang transaction bilang under fraud investigation nang hindi namamalaya ni Darius. Magaling, sagot ko. Pero may mas malalim na problema, Tina. Patuloy ni Mateo sa seryosong boses. Nalaman namin na bago pa man ang araw na ito matagumpay, nang na-wire ni Darius ang 5 milyong piso mula sa kumpanya patungo sa isang pampribadong bank account sa pangalan ni Nerissa Fajardo. Upang makuha ang ganap kong kalayaan nang walang hinala mula kay Darius, nagpaalam ako na pupunta sa lumang simbahan sa Intramuros upang magdasal para sa aking mga mata. Agad namang pumayag si Darius, masaya pa nga siya dahil malaya silang magsasama ni Nerissa sa bahay ng ilang oras. Pumasok ako sa tahimik at malamig na kapilya ng Intramuros. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay nagbigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Sa likod ng huling linya ng mga upuan, nakaupo si Mateo, nakasuot ng simpleng kasuotan at hawak ang isang itim na folder. Dahan-dahan akong umupo sa kanyang tabi, inilapag ang aking cane at kinuha mula sa aking bag ang isang maliit na flash drive na naglalaman ng lahat ng audio recordings ng pagtataksil ni Darius at Nerissa. Nandito ang lahat, Mateo. Ang aking pabulong na pahayag habang inaabot ang drive sa kanya. Ang boses ni Darius habang inaamin ang kanyang plano at ang pag-amin ni Nerissa sa pagnanakaw ng kwintas ng aking ina. Kinuha ni Mateo ang drive at tinitigan ako ng may matinding paggalang. Inilabas niya ang mga papeles ng legal na patibong na aming inihanda. Tina, gagamitin natin ang special power of attorney na ipinapirma niya sa'yo. Paliwanag ni Mateo sa mahinang boses.
Ang kumpanyang itinayo ni Darius upang sipsipin ang pera ng Alvarado Shipping ay itatapat natin sa nalulugi nating sub-branch sa Cebu na may umiiral na utang na 50 milyong piso. Dahil mali ang pirma mo, hindi mapupunta sa kanya ang mga tunay na shares ng pamilya mo, kundi ang ganap na obligasyon na bayaran ang buong utang ng kumpanya bilang sole guarantor. Ngumiti ako ng malamig sa likod ng aking mga itim na salamin. Ibig sabihin sa halip na makuha niya ang aking yaman, ang buong utang ng kumpanya sa Cebu ang lalapat sa kanyang leeg. Tumpak, sagot ni Mateo. Sa oras na subukan niyang pumasok sa gabi ng anibersaryo, upang ideklara ang kanyang pagmamay-ari sa harap ng media, ang mga abogado ng kumpanya, at ang pulisya na ang maghihintay sa kanya. Tumingin sa akin si Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng tapat na pag-aalala. Tina, sigurado ka ba rito? Kapag ginawa natin ito, mawawasak ang pangalan ni Darius at ni Risa ng tuluyan. Walang balikan to. Dahan-dahan kong ipinatong ang aking kamay sa ibabaw ng kamay ni Mateo, isang maikling hawak ng buong pagtitiwala at matatag na determinasyon. Hindi ako nagtiis sa dilim ng 3 taon para lang magdalawang isip sa harap ng mga ahas. Mateo, ang aking boses ay kasing tigim ng bakal. Ibalik natin ang nararapat sa akin. Paglabas ko ng simbahan sa pamamagitan ng gilid ng aking salamin, napansin ko ang isang itim na kotse na may madilim na salamin na nakaparada sa tapat ng kalsada, tila nakamanman sa bawat hakbang ko. Sino ang nagmamay-ari ng sasakyang yon? Nang makauwi ako sa mansyon pagdating ng hapon, pumasok ako ng tahimik sa foyer. Ngunit bago pa man ako makahakbang, patungo sa hagdanan, narinig ko ang isang marahas na pagbagsak ng mabasaging plorera sa semento ng living room na nasundan ng galit na sigaw ni Darius. Nasaan ang 5 milyong piso ni Risa? Ang sigaw ni Darius na halos mapatid ang leeg. Bakit na-freeze ang account mo sa bangko? Hindi ko alam. Ang pabalik na sigaw ni Risa na nanginginig sa takot. Sinubukan kong mag-withdraw kanina pero sinabi ng manager na may fraud investigation daw ang account ko. Nakatayo ako sa lilim ng pintuan. Ang aking mga labi ay dahan-dahang gumuhit sa isang malamig at mapanalasang ngiti. Habang nagmamabilisang nag-aaway sina Darius at Nerissa sa living room, dahil sa na-freeze na pera, dahan-dahan kong nilisan ang mansyon. Ang maulang gabi sa labas ay tila nakikiramay sa lamig ng aking puso habang sumasakay ako sa sasakyang ipinadala ni Mateo upang dalhin ako sa tahanan ng aking pamilya sa Forbes Park. Pagkaraan ng 3 taong pagkawala, muli kong natapakan ang marangyang kahoy na sahig ng mansyon ng mga Alvarado. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin ng aking kamangmangan ang pagtalikod ko sa karangyaang ito para sa isang lalaking walang ibang hangad kundi ang sipsipin ang aking dugo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng opisina ng aking ama. Sa gitna ng silid nakaupo si Don Gabriel Alvarado sa kanyang malaking leather na upuan. Hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay ang isang nakatagong larawan ko noong ako ay bata pa. Mas pumuti ang kanyang buhok at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at lungkot na dulot ng aking paglayo. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking salaming itim. Lumapit ako sa kanyang harap at dahan-dahang lumuhod sa sahig. Kinuha ko ang kanyang kanang kamay at marahang idinikit ang likod nito sa aking noo, ang tradisyonal na pagmamano ng isang anak na nagbabalik. Papa, ang aking boses ay naputol sa matinding emosyon. Patawarin niyo po ako. Naging bulag ako. Hindi lang ang aking mga mata, kundi ang aking puso noong tinalikuran ko kayo para sa isang masamang tao. Napatayo si Gabriel Alvarado. Ang magtigol at kinatatakutang negosyante ay naninginig habang nakatitig sa aking mga matang, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Mabilis niya akong itinayo at niliyag sa isang mahigpit na yakap. Nayakap ko ang aking ama ng buong lakas. Ang amoy ng kanyang lumang tabako, kahoy na sedro, at mamahaling balat ang amoy ng tunay na kaligtasan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili ang yumakap sa aking buong pagkatao. Anak,
Ang pabulong na boses ng aking ama habang hinahawakan ang aking mukha. Kahit kailan, hindi ka nawala sa pamilyang ito. Nakakakita ka man o hindi, ikaw ang nag-iisang tagapag-alaga ng pangalang Alvarado. Umupo kami sa harap ng Losoy. Doon ibinunyag ng aking ama na hindi niya ako kailanman pinabayaan. Ang itim na kotse na nakita ko sa labas ng kapilya ay sa kanyang mga tauhan na lihim na nagbabantay sa akin mula noong malaman nila ang tungkol sa mga utang ni Darius sa sugal sa Cebu. Alam ko ang lahat ng ginagawa ni Darius na yan, Tina. Ang matigas na pahayag ni Gabriel. Inihanda ko na ang buong hukbo ng ating mga abogado, ang media at ang pulisya para sa gabi ng inyong anibersaryo. Tudurugin natin ang taong yan sa harap ng buong alta sosyedad. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang tumunog ang pribadong telepono ng aking ama sa ibabaw ng mesa. Inilagay ng aking ama ang tawag sa speakerphone. Ang boses ni Darius desperado galit at puno ng takot ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Don Gabriel Alvarado, ang sigaw ni Darius sa kabilang linya. Alam kong galit ka pa rin sa akin, pero hawak ko ang bulag mong anak na si Tina. Kung ayaw mong makita siyang mamatay sa gutom o mawala ng tirahan kapag naembargo ang bahay na to, mag-transfer ka ng 20 milyong piso sa account ko bago ang gabi ng anibersaryo. Nakatitig ako sa telepono habang nakaupo sa tabi ng aking ama. Ang aking mga labi ay dahan-dahang gumuhit sa isang malamig ng ngiti na puno ng kamatayan. Ibibigay ko ang 20 milyong piso na hinihingi mo, Darius. Ang malamig at nakakatakot na boses ng aking ama sa telepono. Ngunit gagawin ko yon sa harap ng buong media at ng mga board members sa gabi ng inyong anibersaryo bukas. Siguraduhin mong naroon ang aking anak. Deal. Ang maikling at natutuwang sigaw ni Darius bago itinapon ang linya. Akala ng masamang hayop na yon ay nagwagi na siya sa kanyang pananakot. Mabilis akong nakabalik sa mansyon bago pa man malaman ni Darius na wala ako. Kinabukasan ng tanghali, dinala ako ni Darius at ni Risa sa isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City. Kinagamit nila ang aking pagdalo upang magmukhang isang tapat na asawa at responsableng tagapag-alaga sa harap ng mga taong nakakakilala sa amin. Habang nakaupo ako sa gitna ng mesa na may suot na salaming itim, 2 malalaking lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana mga creditor na inutusan ni Mateo upang pigain si Darius ang umupo sa mesang nasa likod mismo ng aking asawa. Umiling ang isa sa mga lalaki at dahan-dahang yumuko sa tainga ni Darius. Nasaan ang 30 milyong piso na utang mo sa kasino sa Cebu, Monteverde? Ang mahinang banta ng lalaki na sapat lamang para marinig ng aming mesa. Kapag hindi mo ibinigay ang tseke bukas ng gabi, siguraduhin mong nakahanda na ang mga organo mo sa katawan para ibenta. Namutla si Darius. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang pumatak sa kanyang leeg. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubok ang abutin ang baso ng tubig sa kanyang harap. Bukas ng gabi, ang pabulong at takot na sagot ni Darius. Mismong si Don Gabriel Alvarado ang magbibigay ng pera sa gala. Huwag niyo akong galawin, Leon. Pinanood ko ang kanyang matinding pagkatataranta sa pamamagitan ng refleksyon sa makintab na plato. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Darius, isang maingat at nakatagong pang-aasar. Darius, mahal? Ang aking mahinhin at malambing na tanong. Nanginghinig ang iyong mga daliri. May sakit ka ba o? Baka naman natatakot ka lang sa malamig na hangin ng lugar na to. Mabilis na inalis ni Darius ang kanyang kamay mula sa akin at mabilis na humigop ng tubig halos mabulunan sa takot. Wala, Tina. Mainit lang ang pakiramdam ko. Habang natataranta si Darius, tumunog ang teleponyo ni Nerissa na nakatabi sa aking plato. Isang lihim na mensahe ang lumabas sa kanyang screen na malinaw kong nabasa sa likod ng aking salamin. Alam ko ang ginawa mo kay Evelyn sa Cebu.
Magbayad ka ng 5 milyon bukas kung ayaw mong pumunta ang pulis sa inyong anibersaryo. Nanlamig ang buong muka ni Nerissa. Mabilis niyang itinago ang telepono sa kanyang bag at napatingin sa akin ng may matinding takot. Sino si Evelyn at ano ang ginawa ni Nerissa sa kanya sa Cebu? Pagdating ng gabi sa mansyon, bago ang araw ng gala, dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa siwang ng pinto ng banyo. Nakita ko si Nerissa na nakatayo sa harap ng sink. Hawak ang bote ng aking gamot sa mata. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote ng likidong may kulay na asul. Dahan-dahan niyang patak ng 3 patak ng asul na likido sa loob ng aking gamot sa mata. Pagkatapos ng bukas ng gabi, mananatili ka ng bulag habang buhay, Tina, ang pabulong at masamang banta ni Nerissa sa kanyang sarili. Walang makakakita sa katotohanan. Nakatayo ako sa dilim ng hallway, nakatitig sa bote ng gamot na pinalitan ng lason. Nang makalabas si Nerissa mula sa banyo, dahan-dahan kong pinalitan ang bote ng gamot. Inilabas ko mula sa aking ruba ang isang kaparehong bote na naglalaman ng malinis na saline solution ang inihanda sa akin ni Mateo. Inilagay ko ang bote ng lason sa isang plastic bag at ibinulsa ito. Ang boteng ito ang magiging ebidensya ng frustrated murder na ibabagsak ko sa leeg ni Nerissa bukas. Sa hapagkainan noon gabing iyon, kapanspansin ang suktulang kayabangan ng 2 taksil. Pumasok si Nerissa na nakasuot ng maseselang damit ng aking ina habang nakakabit sa kanyang leeg at daliri ang mga alahas na kanyang ninakaw sa aking closet. Ma'am Tina, Ang maarte at mayabang na sabi ni Nerissa habang naupo sa tapat ko. Inihanda ko na ang simpleng damit mo para bukas. Ako na ang gagamit ng mga lumang alahas mo para hindi naman mapahiya si Sir Darius sa harap ng mga mayayaman. Tumawa si Darius ng malakas habang nagbubuhos ng alak sa kanyang baso. Hayaan mo na, Tina. Bukas ng gabi pagkatapos mong pirmahan ang dokumento sa harap ng media ako nang lalabas na pangunahing mamumuhunan ng Alvarado Shipping. Makakabili tayo ng mas maraming alahas para kay, ibig kong sabihin, para sa ting dalawa. Tinitigan ko si Darius sa likod ng aking mga itim na salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at paniniwalang napapaikot niya ako sa kanyang mga palad. Darius? Ang aking tahimik at malamig na tanong sa gitna ng hapagkainan. Isa lang ang gusto kong itanong sa'yo bago ang ating anibersaryo bukas. Mahal mo ba ako dahil ako si Tina? O dahil ako ay isang Alvarado? Napatigal si Darius sa pag-inom. Tinitigan niya ako ng ilang segundo bago inabot ang aking kamay ng may pekeng laming. Ano ka ba, Tina? Ang kanyang kasinungalingan habang nakatitig sa aking mukha. Ikaw lang ang mahal ko. Walang kinalaman ang pera ng pamilya mo sa pagmamahal ko sa'yo. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa ating dalawa. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahan kong ginamit ang aking hinlalaki upang hulabutin ang gintong singsing sa kasal mula sa aking daliri. Pinagulong ko ito sa aking palad at ibinulsa ng walang kahit anong tunog. Namatay na ang kasal na ito. 3 taon na ang nakararaan ng aking pabulong na hatol sa aking sarili. At bukas ng gabi, ililibing ko ang bangkay ng iyong karangalan, Darius. Madaling araw, humigit kumulang 1:00 narinig kong naglalakad si Darius sa hallway. Nakikipag-usap sa telepono sa isang natatarantang boses. Ano? Ang pagulong na sigaw ni Darius sa kabilang linya. Nakuha na ng pulis sa Cebu ang autopsy report ni Evelyn siguraduhin niyong hindi yun makakarating sa Manila bago ang bukas ng gabi. Habang nakahiga ako sa dilim, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking lihim na telepono sa ilalim ng unan. Isang mensahe mula kay Mateo ang lumabas sa screen. Tina, nakakuha kami ng ulat mula sa aming intelligence team. Kumuha si Darius ng 2 armadong tauhan para itakas ka agad sa isang van pagkatapos mo magpirma sa gala bukas. Naghahanda na siyang tumakas patungong ibang bansa kasama si Nerissa pagkatapos niyang makuha ang pera ng iyong ama. Handa na ang ating bitag sa hotel. Ngumiti ako sa gitna ng dilim
habang hinahawakan ang gintong kwintas ng aking ina sa aking leeg. Ang malaking ballroom ng Grand Hyatt Manila ay pinalilibutan ng mga kristal na ilaw, mga miyembro ng lupon ng Alvarado Shipping, mga kilalang tao sa alta sosyedad, at daan-daang mamamahayag na may hawak na kumikislap na kamera. Hawak ni Darius ang aking siko habang inaalayan ako paakyat sa gitna ng entablado. Nakasuot siya ng mamahaling tuxedo na binili gamit ang aking pera. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Nerissa na may makapal na makeup, buong kayabangang isinusuot sa kanyang leeg ang gintong kwintas ng aking yumaong ina at ang aking mga alahas. Inihanda ni Darius ang podium, inilapag ang dokumento ng Special Power of Attorney at kinuha ang mikropono habang nakatutok sa kanya ang lahat ng ilaw ng media. Mga kaibigan, mga miyembro ng lupo ng Alvarado Shipping at sa ating mahal na media, ang malakas at mayabang na boses ni Darius na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayong gabi ng aming 3 anibersaryo ng kasal, buong pagmamalaki kong idinideklara ang aking walang hanggang pagmamahal sa aking asawang si Tina. 3 taon ko siyang inalagaan sa gitna ng dilim habang tinalikuran siya ng kanyang sariling pamilya. At ngayong gabi, bilang patunay ng aming pagmamahalan, buong puso niyang inililipat sa akin ang pamamahala ng kanyang mga share sa kumpanya. Nagpalakpakan ang mga tao sa ibaba. Lumapit si Darius sa akin, kinuha ang aking kamay at ipinadikit doon ang pluma. Pirmahan mo na to ngayon din, Tina. Ang pabulong at masamang banta ni Darius sa aking tainga habang nakangiti sa mga kamera. Huwag kang gumawa ng eksena kung ayaw mong masaktan ang katawan mo. Inalis ko ang aking kamay mula sa hawak ng pluma sa harap ng daan-daang kumikislap na kamera at ng buong alta sosyedad, dahan-dahan kong inangat ang aking kanang kamay. Sa isang mabagal at kalkuladong kilos, tinanggal ko ang aking itim na salamin mula sa aking muka. Inangat ko ang aking ulo. Ang aking mga matang malinaw, matalim at walang kaanting pikit ay direktang tumitig sa nalilisik na muka ni Darius. Napasuray si Darius pabalik. Namutla ang kanyang muka na parang bangkay, at ang pluma sa kanyang kamay ay dahan-dahang nahulog at gumulong sa semento. Tina? Ang nauutal at takot na pabulong ni Darius. Ang mga mata mo? Inagaw ko ang mikropono mula sa podium at humakbang ng buong kisig sa gitna ng entablado. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na bulwagan, malamig, matatag at puno ng kapangyarihan ng isang tunay na tagapag-alaga ng pamilyang Alvarado. Hindi ko na kailangan ang iyong gabay sa dilim, Darius. Ang aking malinaw na pahayag sa harap ng mga kamera ng pambansang telebisyon. Dahil higit 3 linggo na akong nakakakita at malinaw kong nakikita ang dumi ng iyong pagtataksil, ang pagnanakaw mo sa aking yaman, at ang pagpapakain mo sa iyong mistress sa sarili kong kama, habang nagpapanggap akong bulag. Isang matinding gulat ang yumakap sa buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagunahan sa pagkuha ng litrato, habang ang mga tao sa alta sosyedad ay napasinghap sa matinding kahihiyan ni Darius. Sa gilid ng entablado, natataranta si Nerissa habang sinusubukang magtago sa likod ng mga kurtina. Ngunit napatigil siya sa matinding takot nang makita niya sa likod ng bulwagan si Mateo kasama ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse mula sa ospital sa Cebu. Nang ma-realize ni Darius na sira na ang kanyang buhay, naging demonyo ang mukha ng aking asawa. Sumigaw siya at itinuro ang 2 armadong lalaki na nakatayo sa mga pinto ng bulwagan. Kuhanin niyo ang babaeng yan! Ang histerikong sigaw ni Darius sa kanyang mga tauhan. Isara niyo ang mga pinto! Walang lalabas sa silid na to hanggat hindi niya ipinapasa ang pera. Bago pa man makagalaw ang kanyang mga tauhan, ang malalaking pintuan ng Grand Ballroom ay marahas na nabuksan. Pumasok si Don Gabriel Alvarado sa gitna ng bulwagan kasama ang 10 armadong opisyal ng National Bureau of Investigation at ang mismong Chief of Police ng Manila.
Sino ang sinasabi mong kukunin mo, Monteverde? Ang kulog na boses ng aking ama na gumimbal sa buong silid. Mabilis na dinakip ng mga opisyal ng NBI ang 2 armadong tauhan ni Darius bago pa man sila makabunot ng baril. Umakyat si Mateo sa entablado at ikinabit ang kanyang laptop sa malaking projector ng hotel. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang malalaking screen sa buong ballroom ay nagpakita ng malilinaw na ebidensya ang mga audio recording ng pag-amin ni Darius sa kanyang masamang plano. Ang mga larawan ng pagnanakaw ni Nerissa, ang bank fraud notice, at ang kontrata ng 50 milyong pisong utang sa Cebu na napunta sa pangalan ni Darius dahil sa mali nitong pirma. Napasigaw ang mga miyembro ng lupon ng Alvarado Shipping sa matinding pagkabigla at galit sa panloloko ni Darius Pumatak, ang mga luha ng pawis sa mukha ni Darius. Lumuhod siya sa semento ng entablado, gumagapang patungo sa aking mga paa habang nanginginig ang buong katawan. Tina, pakiusap. Ang pagmamakaawa ni Darius habang hawak ang dulo ng aking damit. Asawa mo ako. Nagawa ko lang ang lahat ng ito dahil sa kahirapan at takot. Patawarin mo ako. Maawa ka sa akin. Tinitigan ko siya mula sa aking tayog. Ang aking mga mata ay walang kaunting awa para sa isang ahas. Ang kahirapan ay hindi kailanman naging dahilan para mawala ng dangal ang isang tao, Darius. Ang aking malamig at pinal na hatol. Ibinigay ko sa iyo ang aking puso at yaman, ngunit pinili mong maging hayop. Diyan ka nababagay, sa putik. Lumapit ang chief ng NBI kasama ang NARS mula sa Cebu. Kinuha ng chief ang mikropono at naglabas ng formal na pahayag sa harap ng media. Darius Monteverde at Nerissa Fajardo, ang malakas na pahayag ng opisyal. Kayo ay inaresto hindi lamang sa kasong grand fraud at attempted murder laban kay Celestina Alvarado sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang gamot sa mata, kundi pati na rin sa kasong murder para sa paglason at pagpatay kay Evelyn Monteverde sa Cebu, 4 na taon na ang nakararaan. Inilabas ko mula sa aking bag ang plastic bag na naglalaman ng bote ng gamot na pinalitan ni Nerissa ng lason at inabot ito sa mga forensic officer. Nang marinig ni Nerissa ang salitang murder at ang pangalang Evelyn, tuluyan siyang nawalan ng bait sa matinding takot. Isang histerikong sigaw ang pakawalan niya habang itinuturo si Darius. Siya ang kumatay kay Evelyn, ang sigaw ni Nerissa habang umiiyak ng marahas. Siya ang nagplano ng lahat. Siya rin ang nag-utos sa akin na lasunin ang gamot sa mata ni Tina para mabulag siya habang buhay. Wala akong kasalanan. Si Darius ang demonyo. Sa matinding galit sa pagtataksil ng kanyang mistress, napatayo si Darius at sinampal si Nerissa ng marahas sa mukha, binuhat ang buhok ng babae at pinagpukpok ito sa entablado. Gago ka, Nerissa, ang sigaw ni Darius habang nag-aaway sila na parang 2 ulol na aso. Ikaw ang kumuha ng pera. Isasama kita sa impyerno. Nanunood ang daan-daang tao sa ibaba habang kinukunan ng media ang bawat segundo ng kanilang nakakadiring pag-aaway at pagkakahiya sa harap ng buong bansa. Dahan-dahan akong lumapit sa dalawa habang hawak sila ng mga opisyal ng NBI upang lagyan ng bakal na pusa sa kanilang mga kamay. Inabot ko ang aking kamay sa leeg ni Nerissa. Sa isang mabilis at maingat na kilos, hinubad ko mula sa kanyang leeg ang gintong kwintas ng aking yumaong ina. Inilabas ko ang aking puting panyo, pinunasan ng kwintas mula sa dumi ng kanyang balat at isinabit ito sa aking sariling leeg. Ang kwintas na ito ay para sa isang tunay na babaeng may dangal. Ang aking pabulong na pananalita sa mukha ni Nerissa. At ang bakal sa iyong mga kamay, diyan ka nararapat. Kinaladkad ng mga pulis sina Darius at Nerissa, palabas ng ballroom habang nagmamakaawa at nagsisigawan sa takot sa harap ng kumikislap na ilaw ng mga kamera. Tinalikuran ko sila ng tuluyan. Inabot ko ang kamay ng aking ama at ni Mateo. Ang buong bulwagan ang mga mamamahayag, ang mga miyembro ng board at ang alta sosyedad ay sabay-sabay na tumayo
at nagbigay ng isang malakas at walang patid na palakpakan para sa muling pag-upo ng reyna ng Alvarado Shipping. 3 linggo pagkaraan ng gabi ng paghuhukom sa Grand Hyatt, nakaupo ako sa malaking opisina ng CEO sa pinakamataas na palapag ng Alvarado Shipping Building. Nakatitig sa magandang tanawin ng Manila Bay sa ilalim ng liwanag ng araw. Sa ibabaw ng aking mesa ay ang mga pangunahing pahayagan sa bansa na may malalaking ulo ng balita. Ang pagbabalik ng reyna ng Alvarado, Darius Monteverde at Nerissa Fajardo. Walang piyansa sa kasong murder at grand fraud. Pumasok si Mateo sa aking opisina. Hawak ang isang itim na folder na naglalaman ng mga pinal na dokumento mula sa hukuman. Tina, ang malambing na boses ni Mateo habang inilalapag ang mga papel sa aking harap. Ito na ang formal na desisyon ng korte para sa annulment ng inyong kasal ni Darius. Kasabay nito ang ganap na pagbawi sa lahat ng ari-arian na sinubukan nilang nakawin. Kinuha ko ang aking pluma. Sa harap ng dokumentong magtatapos, sa pinakamadilim na kabanata ng aking buhay, inilagay ko ang aking buong lagda, isang malinis perpekto at buong siglang lagda ng pangalang Celestina Alvarado. Sa wakas, ang aking pabulong na pahayag habang pinal na inilalayo ang pluma. Malinis na ang aking pangalan mula sa dumi ng taong yon. Ikinagagala kong sabihin, Ma'am Celestina, ang nakangiting boses ni Mateo, na ikaw ay ganap ng malaya. Ibinigay sa akin ni Mateo ang ikalawang dokumento, ang charter, para sa pagtatatag ng Celestina Alvarado Foundation for Women's Empowerment. Inilaan ko ang lahat ng perang nabawi mula sa mga account ni Darius at Nerissa upang pondohan ang pondasyong ito na magbibigay ng legal na tulong, kanungan, at bagong simula para sa mga kababaihang biktima ng pananalanta pang-aabuso at panloloko sa tahanan. Humakbang ako patungo sa malaking salamin ng aking opisina. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa salamin. Wala na ang mahina bulag at nagpapakasakit na babae na naniwala sa mga kasinungalingan ng isang lalaki. Ang nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay isang tunay na Filipina, isang reyna na lumaban sa gitna ng dilim na panatili ang kanyang dangal at muling naghari sa kanyang sariling buhay. Pumasok ang aking sekretarya at inilapag ang isang liham sa ibabaw ng mesa. May tatak ito mula sa Manila City Jail, isang sulat mula kay Darius na nagmamakaawa na bisitahin ko siya sa kulungan. Kinuha ko ang sobre gamit ang 2 daliri. Nang walang kahit anong pag-aalinlangan o galit, dahan-dahan kong itinapon ang sulat sa basurahan nang hindi man lang binubuksan. Hindi ko na ibibigay kahit isang segundo ng aking buhay sa isang taong patay na sa aking puso, ang aking tahimik na pahayag. Paglabas ko ng gusali kasama sina Mateo at ang aking ama. Ang sariwang hangin ng umaga ay yumakap sa aking muka. Sa malawak na plaza sa labas ng kumpanya, nakatayo ang isang pangkat ng mga kababaihang unang natulungan ng aking pundasyon. May hawak na mga puting rosas at nakangiti sa akin ng may matinding pasasalamat. Inabot ko ang isang puting rosas, inamoy ang mabango nitong halimuyak, at humakbang patungo sa liwanag ng isang bagong bukas. Nakatayo ako sa dalampasigan ng Cebu, sa mismong lugar kung saan naganap ang aksidenteng kumuha ng aking paningin 3 taon na ang nakararaan. Ang marahang pag-alon ng tubig sa buhangin at ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay yumayakap sa aking mga paang nakayapak. Sa aking tabi, nakahawak sa aking siko ang aking ama na si Gabriel Alvarado. Nakatitig din sa malawak na kalawakan ng karagatan kung saan naglalayag ang mga barko ng aming kumpanya. Sa lugar na ito dating, nawala ang aking liwanag. Ngunit sa lugar din na ito, muli kong natagpuan ang aking tunay na sarili. Maraming nagtatanong sa akin kung pinatawad ko na ba sina Darius at Nerissa habang nagdurusa sila sa loob ng kulungan sa harap ng kanilang mga kaso. Ang sagot ko ay payak. Hindi ko ipinagkaloob sa kanila ang kapatawaran upang palampasin ang kanilang mga krimen.
dahil ang batas ang dapat na magbataw ng katarungan sa kanilang kasamaan. Ngunit pinatawad ko ang aking sarili. Pinatawad ko ang batang Tina na naniwalang ang sakripisyo ay katumbas ng pag-ibig. Pinalaya ko ang aking puso mula sa gapos ng galit, upang ang kanilang mga pangalan ay hindi na kailanman muling makadumi sa aking isip. Nakahanap ako ng tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakatali sa piling ng isang lalaki, kundi sa buong pagtanggap at pagmamahal sa aking sariling dangal. Para sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, huwag mo kailanman ipagkamali ang pagdurusa bilang patunay ng pag-ibig. Ang lalaking tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman hihilingin na maging bulag ka sa kanyang mga kamalian o itapon mo ang iyong halaga para lamang sa kanyang kagustuhan. Ang iyong tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano katagal pwedeng magtiis sa dilim, kundi sa kung paano katatayo ng buong kisig upang bawiin ang iyong korona kapag sinubukan kanilang durugin. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng aking ama, habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa kalangitan ng Cebu, nag-iiwan ng kulay ginto at pulang liwanag sa karagatan. Huminga ako ng malalim numiti sa gitna ng liwanag, at buong tiwalang humakbang patungo sa isang bukas, na ako ang ganap na nagmamay-ari.